Hi guys, this Berzanyo again at samahan ninyo guys nagmuwa ng video reaction syempre dito sa number 1, One Kalingap, One Family. Ang laging hanap-hanap. At syempre guys, ito po ang inyong paboritong reactor, Berzano TV 2.0. At syempre shoutout po muna natin ang mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre shoutout muna natin ang ama ng Kalingap, syempre nag-iisa Kuya Bal Santos Matubang. At syempre shoutout din po natin ang co-founder ng Kalingap, ang co-founder ng Kalingap at na dapat natin respetuhin at dapat suportahan, syempre Ate Edna Vlogs. At syempre guys, shoutout po natin ang direktor na nagpapaviral, syempre ang nag-iisang Kalingap Rob. So anyway guys, no, shoutout muna natin ang lahat ng mga kapwa OFW natin, no, sa iba't ibang dako ng mundo na talagang nakatutok dito sa Kalingap. At siguro guys, di ko na papatagalin, no. At ito na nga guys, na pag-usapan natin itong last chance na ibinigay ni Kalingap Rob kay Vianze. Alam naman natin na this coming February, no, supposedly ang EDSI po ay pupunta ng Hong Kong. No, at alam naman natin maraming sponsors and viewers and fans ang naghihintay dito sa Hong Kong. Pero syempre, no, ang pinaka main love team na talagang kasama ngayon dito sa travel na to ay ang EDSI, no? At alam naman natin ngayon din na ngayon ay pasukan na ulit. So mukhang nagkakaproblema si Kalingap Rob at alamin natin guys yung update dito kay Kalingap Rob, no? At siguro hindi ko na papatagalin at samahan nyo guys na i-play ito. At syempre bagong lahat guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre please don't skip ads. At tingnan natin guys, matutuloy ba to? No? Papayagan ba si Vianze? At paano ang gagawin ni Kalingap Rob na para mapasama si Vianze? Tuloy natin to guys. Yan, 7-sing body. Topic ni Kuya Jens yan, nagkukuha kay Queen. O nga po, no? Kasi naikwento ko rin sa kanila about dun nga po sa reactor daw na gustong, ano. Huh? Reactor po ng Kalingap. Huh? Reactor po siya ng Kalingap. Na ano yan? Reactor ng Kalingap? Grabe yan Hindi sasabi ni Kalingap Rob, di pa tayo updated dyan guys Ayan. So, okay. Ito na, sasabihin ko na, 11,000 viewers about yan sa title natin. Bukas na malalaman. So, ano ba yung bukas na malalaman? Ano? So, bukas na malalaman guys kung makakasama si Viancy. Yan na. Bukas na malalaman kung makakasama si Viancy sa Hong Kong. Ako po. Si Mama yung magpapaalam. Kaya sabi ko kanina, di ba? Ate Edna? Si Mama yung pag-asa natin. Si Ate Edna Vlogs. Oo. Kasi siya yung pupunta doon. Hindi naman ako pwede kasi marami din akong beneficiaries kailangan puntahan. No? So, si Mama pwede naman doon kasi teacher naman si Mama dati. Naging principal din. So, alam niya yan. And yun siya yung magbibigay ng letter at kakausap siguro sa teacher ni Viancy or advisor kung papayagan, ano? Kasi sa totoo lang mga Kalingap, ito sa totoo lang ano. Kalingap Rob. Nag-message sa akin si Viancy. Ano sabi Kalingap Rob? Nag-message siya sa akin kanina. Ayan. Itong sinabi niya. Itong sinabi ni Viancy, mga Kalingap. Saan yun? Di daw siya makakasama sa Hong Kong. Oh. Dahil nga dun sa OJT. Yun po yung pinaka, baka daw di talaga siya makasama. Pasensya na daw at sana maunawaan daw po natin. Nakakalungkot yung message na yon ni Viancy. Oo, nakakalungkot yung Kalingap Rob. Ako, sabi ko,
ito na yung huling ano natin. Nako. Huling chance natin. So sabi ni Kalinga Prab, ito na daw yung huling chance, no? At dito nga ay nag-message si Beyonce sa kanya. At tuloy natin to guys. Nako, nakakalungkot to, especially sa mga fans, no? Especially yung mga taga Hong Kong, no? Para makasama si Beyonce, which is yung pag pumayag yung teacher ni Beyonce Oh. na bukas, pag pumayag siya kay Ate Edna bukas. Pero alam nyo guys tingin ko rito, no? Since si Ate Edna yung magpapaalam, kasi si Ate Edna kasi ano siya, principal, di ako nagkakamali guys, no? Teacher. No? At alam ko principal ba siya guys, no? At i-correct nyo ako guys kung mali ako, no? Pero para sa akin, no? Para sa akin may chance na payagan to ng teacher. Siguro pwedeng si Beyonce magiging ano lang siya, magme-make up lang siya. Kumbaga parang yung mga hindi niya maaaral o hindi niya matitake, aaralin niya pag uwi niya ng Hong Kong. Yun nga lang, medyo magiging busy si Beyonce nun. Pero okay pa rin kasi at least makakahabol siya, no? Alam yan ng mga teacher. So minsan nagbibigay sila ng mga special project, no? Mga ganyan guys. Pero anyway, I'm looking forward, no? At natutuwa din ako dahil si Ate Edna yung makikipag-usap sa teacher kasi si Ate Edna ay teacher din, no? At tuloy natin. So sayang po kasi talaga. Sayang yung Kalinga travel. Prab, sayang yun, no? Kasi maraming Kalingap Angels din na hindi pa nakaranas nun. Na gustong maranasan din yun. Oo nga naman. Di ba? And Nakakalungkot pag di nangyari guys. sana payagan. Sana talaga payagan. Bukas. Oo. Si Mama yung magpapaalam. Ah. Sabi ko, pag hindi pa talaga, total, di pa naman tayo nagpapaalam. Kapag hindi pumayag, edi wala tayong magagawa. Oo. Kapag hindi pinayagan sila Mama, wala tayong magagawa doon. Napansin ko rito si Kalinga Rob, talagang napabuntong hininga eh. Kasi siya, tutuusin, gusto ni Kalinga Prab na mapasama si Beyonce. Pero sabi nga niya, hindi pa pala sila nagpapaalam sa teacher. So meaning, wala pang tawag dito, hindi pa sila nag-attempt, no? Kumbaga hindi pa nag-attempt na magpaalam pa sa teacher. So para sa akin, ako guys hula ko lang to opinion ko lang. Maaari mga 80%, no, pwedeng payagan si Beyonce, no, as long as no makikipag-deal si Beyonce, yun nga i-make up niya yung ibang subject or else magpapa-special project si Beyonce. Pwede po yan. Pero syempre hindi ko naman sinasabi na hindi papayagan siya, no. Basta sa akin lang guys, only my opinion at hula ko lang. Kasi malakas yung kutob ko, no, napapayagan kasi nga si Ate Edna yung magpapaalam. Teacher si Ate Edna eh. So, no, if ever na kunwari may hahabulin sa grades ni Beyonce, si Ate Edna yung diyan, maipag-deal. O pwede naman natin gawa natin special projects and then gagawin ni Beyonce, mag-double effort siya. Then payagan mo lang na bigyan ng mga exam, no, review niya. So maraming ganun guys. So, anyway, si Ate Edna bahala doon guys. Pero tuloy natin to. So si Mama na lang yung bahalang makipag-usap bukas sa teacher. Kasama yung magulang ni Beyonce, kahit yung Mama. Oo. No? Sana po payagan. Kasi yung ano naman na kung papayag naman na ma-reschedule yung OJT, di ba? Oo. Kung papayag naman. Kasi si Carla nga po, mga kalingap, no? Si Carla ganyan din. Pinayagan po siya. Yung exam niya parang may sariling Yan. na-reschedule yung exam niya. So, ibig sabihin ako guys, highly, no? There's a highly or mataas yung chance na payagan si Beyonce. Kasi kung sabi nga niya, kung kasi totally guys hindi pa siya college. Natanda guys, huwag nyo, lawakan nyo lang piunawan nyo, no? Si Beyonce kasi hindi pa siya college no? Ang college iba, no? Pero, yung sinasabi ko guys, since hindi naman college pa si Beyonce, madali magpaalam dyan. Doon, yung chance na payagan siya mataas. Pero hindi ko sinasabing papayagan siya guys. Let's wait for the let's wait for the update ni Ate Edna. At the same time, tiwala din ako kay Ate Edna na siya yung makikipag-deal sa teacher. At yun nga, maraming adjustment lang nagagawin. Pero tuloy natin to guys.
para sa kanya. College na po yun. Si Biancy po is high school pa lang. Oh, pwede. Senior Oh. high. Oh, that's good. Oh. Di ba? Saka itong chance na to, baka hindi na to masundan. Oo, yan. Ang ano No? ba, Kalinga Prab. Itong travel na to, Hong Kong, kasama si Biancy, di natin sure kung kailan ito masusundan. Di ba? Kasi syempre, gusto ko rin bigyan ng chance yung iba naman. Mm. No? Tsaka nakakalungkot yan sa part namin, Kalinga Prab, lalo na yung mga Ang alam ko kasi lalo na yung mga Kalinga Prab, yung mga sponsors na nag-aabang doon, tsaka mga viewers sa Hong Kong, no? At syempre sa akin din, guys, kasi nag-aabang din ako ng magiging content nila about sa EDSI, at syempre alam naman maraming ganap diyan sa sa Hong Kong, di ba? sa OJT may kukumpletuhin kang oras. Di ko Pero yun nga, malalaman natin bukas pag OJT lang pala, Kalinga Prab, eh. Akala ko naman, guys, exam. Ewan ko, guys, sino dito yung mga teacher, tsaka yung mga, syempre lahat naman tayo, halos lahat tayo nakapag-aral, no? Para sa akin, kung OJT lang to, guys, ang OJT kasi, guys, oras lang. Ang kailangan mo lang dyan oras, bubunuin mo yung oras ng pag-OJT mo. Ngayon, kung gusto mong habulin yan, no? Kung gusto mong habulin yan, pwede mo namang habulin yan, eh. Kumbaga, kunwari, yung oras na ibinigay sa kanila, 2 hours. So, pwedeng payagan nyo, o sige, mag-ano ka ng 4 hours. Tapos, special project na lang, nakahabulin ni Biancy. Kaya yan, guys, pwede yan. nakapagpaalam si Mama sa teacher ni Biancy. Sana payagan kasi Oo, ah, Biancy. naman po, di man po ito basta travel. Kumbaga, ito ay na rin. Kumbaga, tawag siya. Part na rin kasi ito ng future ni Biancy. Oh, totoo yan, mga Kalinga Kalingap, Prab. sponsors. Oo. May mga sponsors na gusto siyang makita. Ay, isa pa yan. Diba? Yun naman po yung din kay Biancy, yung tutulong True. sa kanya. Diba? At agree ako doon, no? Maganda yung, alam nyo guys, sa to lang. Nagusto ko yung sinabi ni Kalinga Prab na ito hindi lang to travel. Hindi to basta-basta travel, guys. At tama yun. Ito po ay nakasaalang-alang. Ano ba yun? Hirapan ako sa Tagalog, guys. Kumbaga dito nakasandig, no? O nakasalalay, ayun. Nakasalalay yung future ni Biancy kasi alam niyo naman, no, malaki kasi effect pag nakikita ng sponsor, ng viewers, yung iniidolo nila. So pag nakita nila personally, parang mas ma-motivate, at the same time yung exposure din ni Biancy sa ibang bansa, no, mas marami makakakilala sa kanya. So, yun. Kaya ako, ramdam ko si Kalinga Prab, eh. Kaya kanina, start pala ng video niya pa, talagang napapabuntong hininga siya. Talagang guys, syempre, lahat naman tayo gusto natin mapasama si Biancy. Paano, what if, hindi nga makasama. Pero para sabi ko nga sa inyo, guys, tiwala ko kay Ate Edna. Kasi si Ate Edna, teacher, at alam niya kung paano makipag-deal sa ganyan at maggawa ng adjustment. Saka isa pang bagay, ito pa'y OJT lang. No, hindi ko po minamalit yung OJT kasi nag-OJT rin po kami. Pwede itong gawin na habulin niya lang yung oras. Kaya Sabado, Linggo, walang OJT. Pero pwede siyang pumasok ng OJT. Lalo na kung yung company di ko alam kung yung OJT ng bagay, OJT kasi yan, sa work, di ba? Work related. So, yung if ever, no, yung company, yung trabaho na gagawin nila sa OJT may Sabado, Linggo, pwede siya mag-extend, no? Kahit 2 hours, pwede yun, guys. Habol na habol yan. Kasi ang OJT kasi dyan importante rin oras ng pag-OJT. Tuloy natin, guys, pasasya po, napahaba ako. Sana payagan po. Payagan niya, Kalinga Prab. May kukumpleto yung number of days. Ayan, tama. Yan. Yun nga po, may kukumpleto. Hayang habulin yan. Ayan, shoutout po. So yun sinabi ko na, no? Bukas natin malalaman. Bukas? Okay. So ngayon yun, guys. Ngayon, abang tayo. Kung kung posible bang makasama si Biancy. Abang-abang.
Kasi kung di siya papayagan, edi, yun, tatanggapin natin yun. Pero, um, di ko rin alam kung kailan na po masusundan yung travel na yun. Oh, yun ang problema dyan, Diba? guys. Oo. Di natin alam kung maulit pa ba yun. Yun yung nakakalungkot dyan eh. Kasi alam mo guys, ilang ano din ano, ilang taon na ba, buwan. Ilang buwan din yung preparation nila at nag-aabang yung mga sponsor, ay yung mga fans, no? O nga po sa DSWD, kahit pangalawa na po yung ano, ang mas importante po yung sa school, yun yung No. priority natin. Sa DSWD po Dali kasi na lang yun. parang madali na lang po yan. As long as meron yang ano, waiver or hindi, a letter from the parents. Okay, madali lang yan. Ang pinakamahirap nga lang, ito nga, kasi nga, pag-aaral to guys eh. Tsaka at the same time, OJT is a part of their, ano, their academics. So, importante siya, no? At medyo nahihirapan sila. Pero sa akin, makaya to guys. Kayang-kaya to habulin. Bakit po alanganin? Alanganin sa Bakit alanganin? Tsaka hindi naman, tsaka Kalinga Prab, 'di ba ang travel niyo naman, di naman aabutin ng isang buwan. Buti sana kung isang buwan, guys eh. Mahirap 'yun eh. Pero ang mga 5 days, sabi natin 3 days or 5 days, kayang-kaya guys, isang linggo lang. Habulin mo 'yan. Kuwari, one week yung kanilang ano, bakasyon sa Hong Kong. So mangyari, so after ng bakasyon, no, gagawin ni Beyonce everyday siya everyday siya mag-OJT. Pwede naman kahit everyday isang oras ang iaalat niya. So after nun, mahahabol niya yan guys. Kaya pwede yan. Yan DSW travel permit. Kaya nga po ano, kumbaga, bigyan pa natin ng isa pang ano, ito ng last ano natin, Last huling chance. chance natin kung papayagan si Biancy, no? Tiwala lang, Kalinga Prob. Sasama yan. Ay, papayagan yan. Si Ate Edna lang, sapat na eh. At pag ito, pinayagan guys, marami matutuwa kay Ate Edna. Ako sure ako guys, OJT lang kasi. Kaya habulin yan. Ang anak ko po may OJT din. Sa kagustuhan ng boss niya na makasama sa travel, sila po nag-process na sa school niya na sa kanya na lang mag-OJT. Oh, Pwede ang yun. galing ah. Oo. Tsaka Kalinga Prob, pwede kang mag-request dun sa pag-OJT mo na parang basta yung kumbaga may papagawa sila sa'yo. Tapos pag nagawa mo yon, usapan na lang. Pwede naman nilang extend yung oras eh. Ganun po. Tapos or pwede naman na ipapasakan nila pero parang ganun. Kausapin na yung teacher, then ganito ipapaliwanag na kahit di naman niya naubos yung oras na yon, kasi may certain hours na kailangan bunuin, pero sasabihin lang naman ng company naturuan na namin siya kung anong gagawin, no? Although yung completion ng time, no, depende yun sa teacher kung papayag, pero pwede na pag-usapan yung guys kasi OJT nga lang. At yung sa OJT naman, pwede siyang turuan kahit buong isang araw kung paano gagawin din na trabaho. Kayang-kaya yun guys. Kasama sa travel, sila po nag-process na sa school niya na sa kanya na lang mag-OJT. Oh, ang galing ah. Lintik ko. Yung mga ganun din po pala. Ano? Lapit ah. So yun. Wala naman problema kung hindi siya papayagan. Maintindihan po natin yun. Oo. Kung papayagan naman po is mas okay. Ano? Mas okay naman po kung papayagan. Sa akin lang naman po kasi is sayang po talaga tong opportunity na to. Sayang yung opportunity na di natin sure kung maulit pa. 'Di ba? May ticket na, may tutuluyan na, Oh, no?
Kumbaga, gumastos na pala sila Kalinga Prab. Kumbaga, ready na lahat. Okay, actually, nafe-feel ko dito si Kalinga Prab kasi, kumbaga, may ticket na si Beyonce. What if kung di siya nga matuloy? Di ba? Kunwari, binili ang ticket 20,000. For example lang daw guys, 20,000 yung presyo ng ticket. Siyempre, nakakahinayang. Ika-cancel yun. So, sayang. Mabuvoid. Not unless naka-flexible. Naka-flexi. Kasi yung flexi, parang, ewan ko lang sa ibang airlines. Yung sinasakyan kasing airlines, meron silang flexi. So, yung ticket mo, kung nari, pwede mo siyang i-rebook, gano'n. So, kaya minsan, mas maganda kumuha ng flexi na ticket. Yung nga lang, sobrang mahal. Pero yun nga, I feel, Kalinga Prab dito, malungkot siya kasi, syempre, nakakainaya kung di matuloy-tuloy natin. Yun nga, for me kasi, kung masusolusyonan naman, why not, di ba? Yes, oo. Pero kung hindi, edi, okay, hindi. Hindi, tsaka Kalinga Prab, ang sabi nyo kanina, narinig ko sa sinabi mo, kung mali ako, sabi mo kanina, parang hindi pa talaga kayo nagpapaalam sa teacher. Bukas pa lang, Kumbaga, wala pang attempt na nagawa sila Kalinga Prab na magpaalam, At so, ang pinaka first attempt nila, si Ate Edna ang kakausap dun sa teacher, which I think, there's a highly chance na payagan si Beyonce kasi nga OJT lang. At the same time, 1 week lang naman. Sabihin natin, 1 week yung pinaka-maximum nilang stay sa Hong Kong. Pwede. So, there's a lot of adjustment. Kasi OJT, ang kailangan mo lang dyan, oras, time. Then, pipirmahan niya ng kung sino man doon, ng HR ng company na yon. At yun ang pipirma. Di ba? Tuloy natin to. Wala tayong magagawa. Hindi siya makakasama. And marami pa dyan na gusto rin makapag-travel, makaranas. Sa sunod nga po, gusto ko naman isama si Dara. Si Dara. Sunod si Dara. May passport na po si Dara eh. Oo, nga pala. Gusto kong isama si Dara. Pwede. Oo, kasi at least si Dara sa murang edad makaka-travel na ibang bansa, Kaya alam nyo guys, napakaswerte ng mga Kalingap Angels ni Kalinga Prab. Biriin mo sa murang edad, nakakapag-travel na outside of the country. Kami, ako naranasan ko yung aeroplano na yan nung nagkaroon ako ng trabaho Pero nung bata ko, di ko naranasan yan. Kaya napakaswerte talaga at talagang napakabait ni Kalinga Prab, Hindi niya inahiyaan na yung mga beneficiary niya hindi maranasan yung mga ganito. So, ako, I'm proud ako kay Kalinga Prab, At syempre kay Kuya Bal at Ate Edna. Talagang, kita mo si Ate Edna ang kakausap dun sa teacher, So, talagang tumatayo silang magulang, sa mga batang ito. At nakakatuwa lang talaga guys kung nakakatuwa lang kasi talagang napakabait ni Kalinga Prab and syempre Kuya Bal at Ate Edna talagang sila yung sila yung kumakausap sa mga teachers. Nakakatuwa lang guys. Anyway, tuloy natin to guys. Yes, tama. Yun na nga po, ang mahalaga po nagpaalam. At least nasubukan natin magpaalam. Di ba? Kung alanganin, huwag hindi natin pipilitin. True. Hindi natin pipilitin. Ang mahalaga po, ginawa natin yung lahat ng pwede natin gawin. Tama. So, ito po ay nakasalalay kay Mama, kay Ate Edna Vlogs. Kayo guys, tatanungin ko kayo Ito, personal na tanong. Sa tingin nyo, papayagan ba si Beyonce ng kanyang teacher? Dahil si Ate Edna ang kakausap? Sa akin, papayagan to guys. But still guys, sabi ko nga, opinion ko lang po ito, maaring mali ako. Pero para sa akin, naramdaman ko, papayag din to. Kaya please comment na below guys kung masabi ninyo. Kaya yun, sana lang naman. Papayag Kalinga Prab. Tiwala lang. Diba guys, Tiwala lang Kalinga Prab. Papayagan yan. Alam mo naman si Beyonce, bless Kasi, you. di lang naman kasi siya basta travel. Yun ang ganang sinabi ko. Yung mga sponsors din talaga na gusto siyang makita. Nako po. Na yun din yung tutulong sa kanya balang araw, di ba? And syempre kami rin po yung
Kalingap, diba? Kalingap, part na din po ng future nila ang Kalingap eh. Oo. So bukas po, Danjoy yung papanood nyo po Uy! bukas. Danjoy, nag-vlog po kami Danjoy. kanina. Ayos ah. Abang-abang tayo guys. Pwede ba makapag-travel ang Jomcar ng sila lang dalawa? O pwede naman po. Pwede naman po yun. Kung silang dalawa lang guys, malungkot. Para sa akin ganun, guys, alam nyo ano, sa akin, oo, pwede naman sila mag-travel, dalawa lang sila. Personal. Kasi pag silang dalawa lang guys, personal lang yun. Kumbaga sa mga Jomcar, shoutout po sa inyo. Pag kasi ang Jomcar lang magta-travel, silang dalawa, personal lang yun. Pero sa akin kasi, malungkot. Kasi iba pa rin guys yung grupo nila eh. Nila Kalinga Prab, nandun yung mga K-boys kasi makikita mo may mga portion na kinukuha lang silang dalawa. Para sa akin okay naman po. Pero kung dalawa lang sila, pwede po yun. Kaya lang personal nila. No, personal nilang yun, kuha. So hindi tayo magiging updated. So talagang totally yung guys, private. No, kung sabi kasi nagtanong kung lang silang dalawa. So meaning private yun. Sabi naman ni Kalinga Prab pwede Silang dalawa lang. Then, pag yung vlog nila, i-upload na lang natin sa channel natin. Pwede, pwede. Okay din, pahig naman si Kalinga Prab kung private yung ng Jomcar, pwede tapos upload na lang So anyway guys, hindi ko na ipapatagalin no at sa tingin nyo guys no, papayagan kayo si Beyonce. Pero malungkot malungkot dito si Kalinga Prab kasi talagang gumastos na sila syempre sa ticket. No, pero sa akin to, definitely papayagan to guys. Pero sabi ko nga ayoko lang manguna, no? At mamaya siguro malaman natin yung sagot at mag-a-update yan si Kalinga Prab at for sure 100% papayagan yan. Opinion ko lang po ito kasi si Ate Edna yung bahala eh. Kaya Ate Edna to the rescue. Anyway guys, kayo ano masasabi nyo rito sa comment na to? At please comment down below at samahan nyo dito guys sa aking next video reaction. Huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe at samahan nyo ulit ako sa next video reaction sa susunod na reaction video guys. Anyway, lagi tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, mag-komento ay sa ganda. And this Merzano again, and to God be the glory guys. Bye bye po. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo Love Team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love Team fans, minsan tumitilik kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang langat. Lamat, bawat Love Team na di niya feel. Nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pang-aasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatig. Alam niya sa totoo siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo.
Kaya love team fans kung magalit kayo, huwag kayong sensitive, di ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral, di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit sa lofty may sarili siyang opinion, minsan galit, minsan naman passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalingaw, no tagos hanggang buto. Real sa mga bashers, ang daming pasaring, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame, reputation niya solid, di tulad ng lame. May bashers, oo, pero di siya napitinan. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Namataw, si Marzano mananatili sa taas. Kahit bashers di siya kayang mawash out ang lakas. Sa love team, ano sa drama ng iba, siya ang hari ng reaksyon, walang magagawa.